Ang sabi ng Matthew chapter 2, verse 10 to 11. Sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Praise the Lord. Purihin ng Diyos mga kapatid. Hallelujah mga i-prayer mga kapatid. Nag-celebrate tayo ng Thanksgiving. Mga kapatid, lagi na lang nating pinag-aralan o napapakinggan ang salita ng Diyos ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Hallelujah, parang kabisado na natin yun mga kapatid. Hallelujah, na itong celebration na ito, it's all about Jesus mga kapatid. Ngunit sa araw na ito mga kapatid, hallelujah, hindi tayo mag-focus doon sa kapanganakan ng ating Panginoon, kundi mag-focus tayo doon sa gifts mga kapatid, na gold, frankincense, and myrrh. Hallelujah, na maraming kapatid na akala natin nakasulat lang yun. Ngunit mayroong purpose ang bawat isa dito mga kapatid. Hallelujah, na binigay sa ating Panginoon bilang regalo sa kanyang kapanganakan. So sa araw na ito mga kapatid, yun ang ating alamin. Handa na ba tayo mga kapatid? Kung ano ibig sabihin mga kapatid, bakit binigyan ng ating Panginoon, hallelujah, ng ginto, ng frankincense ito mga kapatid, o kamangyan, no? O yung myrrh mga kapatid. So bagong lahat mga kapatid, ilabas natin ang ating pamagat, ang ating mensahe ng Panginoon sa sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. Hallelujah. So sabi nito mga kapatid, the presented gifts for the King. Amen. Amen. Naniniwala tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah na ang ibinigay doon is a present mga kapatid sa hari. Amen. Hallelujah. So welcome muli ang bawat isa sa ating mga bisita. Enjoy nyo lang po ang presensya ng Panginoon. At sa araw na ito mga kapatid, hallelujah, mayroong gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So the presented gifts for the King mga kapatid. Ano ba ang purpose nito sa ating Panginoon? At kung ano din ang purpose nito sa tulad natin na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Handa na ba tayo mga kapatid makinig? Amen. Hallelujah. Tune in lang po tayo mga kapatid. Maging nasa online. So the presented gifts for the King mga kapatid. Anong purpose nito sa ating Panginoon? At kung anong purpose din ito sa bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah. Na mga lingkod ng ating Panginoon o sa bawat tao dito sa mundong ibabaw mga kapatid. Balik tayo sa verse natin sis. Hallelujah. So sabi dito mga kapatid. Hallelujah. When they saw the star, they rejoiced with exceeding joy, great joy. Sino ito mga kapatid? Hallelujah, ang tatlong wise men. Hindi, actually mga kapatid, wala nakalagay doon na 3 wise men. No, ang nakalagay lang doon, wise men mga kapatid, no? Hallelujah, hindi sinabi doon na 3 hari. Hallelujah, mga kapatid, dahil hindi hari sila mga kapatid, kundi sila ay mga pantas mga kapatid. Ibig sabihin, hallelujah, nagsasaliksik sila ng salita ng ating Panginoon. Pantas sila mga kapatid sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah, kaya dapat ganun din tayo mga kapatid, magpakapantas tayo, magsaliksik tayo ng salita ng Diyos mga kapatid. Kaya sa ating mga bisita, hindi po reliyon ang pinag-uusapan dito, hindi sikta, hindi grupo, kundi ito ay salita ng Diyos. Hallelujah, na magdadala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Hallelujah. So nung nakita daw nila mga kapatid ang star na ito, they rejoice. Nagkaroon sila mga kapatid ng malaking kagalakan. Amen? Nung nakita nila ang star. Gusto mo ba makita ang star? Baka ibang star ang sa isip nyo ha. Naranasan nyo ni Sister Mercy noon. Nung hindi pa kami mananampalataya, yun ang star na ayaw mo na tingnan. Amen? Hallelujah. Pero ang star na ito mga kapatid, pag nakita natin mga kapatid, magkakaroon tayo ng kagalakan sa ating mga buhay. No? And when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down. Hallelujah. Mga kapatid, ang sabi, they fell down, they worship. Mga kapatid, hallelujah. Malakas ang iko. Inahinaan mo lang kasi malakas naman ang boses ko. No? Baka mabingi sila sa likod. Hallelujah. So, and fell down and worship Him.
Sinamba na nila ang ating Panginoon nung ipinanganak pa lang. Amen? Ang tatlo, yung wise men na ito, mga kapatid. Hallelujah. So and when they had opened their treasure, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Mga kapatid, no? Hallelujah. So dito mga kapatid ang sabi, nung nakita nila ang star. Star ba yan mga kapatid na literal? Ibig sabihin, pag nakita mong star doon sa langit, ika-guide ka hanggang doon sa Jerusalem? Gusto niyo malaman kung anong star na ito? Mga kapatid, ang sabi ng Revelation 22:16, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, hallelujah. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpapatuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David. Ang na sinong tala na yon? Ganon din ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Pag nasumpungan na tayo ng ating Panginoon, di ba nandoon ang kagalakan, nandoon ang kasayahan na hindi kayang tumbasan ng kagalakan at kasayahan ng sanlibutang ito. Hallelujah. Nakita nila mga kapatid ang star, ang ilaw ng ating Panginoon na lumiliwanag mga kapatid. Hallelujah, sa kanilang daanan upang patungo doon sa bata na ipinanganak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon din ang na-encounter ni Apostle Paul. Ang ilaw na yon na lumiliwanag, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa pagpatungo natin sa bahay panambahan, hindi mo masumpungan lamang ang kapatid mo, ang pastor mo, ang kakilala mo sa iglesyang ito, higit sa lahat, mga kapatid. Hallelujah, ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa araw na ito, wala kaming ibang itinuturo o pinapangaral kundi si Jesus Christ, mga kapatid, na siya ang reason sa seasons na ito. Walang iba. Hindi ang regalo, hindi ang pagkain, mga kapatid. Additional na lang yan. The most important thing, mga kapatid, hallelujah, is Jesus Christ, na siya, mga kapatid, ay ating, hallelujah, maranasan sa ating mga buhay. Amen. Amen? Hallelujah. So the presented gifts for the Lord and God Jesus Christ, mga kapatid, ano ang purpose nito sa ating Panginoon? Bakit binigyan, mga kapatid, ang ating Panginoon? So yun, mga kapatid, ang ating pagbulay-bulayan sa oras nito. Ang unang gifts, mga kapatid, na binigay sa ating Panginoon ay ang gold. Alam niyo ba, mga kapatid, kung anong ibig sabihin nun? Bakit binigyan sa ng ginto? Kapag tayo, mga kapatid, hallelujah, nung tayo pa mga nasa sanlibutan, di ba? Kapag tayo ay nagmahal, di ba? Ay sarap magregalo ng ginto. Ano na regalong ginto niya sa'yo? Wala ko ba kayo nagregalo? Walang naalala eh. No, di ba mga kapatid? Di ba? Reregaluhan mo ng special ang minamahal mo sa buhay. Ganon din sa ating Panginoon, ang ibinigay sa Kanya, pinaka-special dahil sa time na yan, mga kapatid. Hallelujah, ang regalo, mga kapatid, na ginto ay para lamang sa royal blood. O pinaka-special sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya may makatanggap tayo, mga kapatid, ng regalo mamaya dahil special tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sabi, mga kapatid, ng Matthew chapter 2 verse 1 hanggang 2. Hallelujah. So, ang sabi nito, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga karawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsipagsabi, saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya ay sambahin. So ang pagparoon ng mga pantas nito, mga kapatid, sa Jerusalem, mga kapatid, ay upang sambahin ang ating Panginoon na pinanganak na hari, mga kapatid. Hallelujah. At nakita doon nila ang star, mga kapatid, simula sa silanganan. Alam mo, mga kapatid, kung saan ang silangan? Di ba Asya? Tama ba? Asya bang silangan? Ha? East pala, no? Hindi kayo ng Asya, East talaga. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ang sabi, mga kapatid, saan ba tayo, mga kapatid? Sa Pilipinas, saan ba? Di ba East tayo? So, nakita daw, mga kapatid, sa Pilipinas, ang star ng ating Panginoon, nandun, samantalang nandun ang Panginoon sa Israel, sa Jerusalem. Simula is daw nakita na, mga kapatid, kaya kasi sa time natin ngayon bilang mga mananampalataya, di ba? Ang pinakamarami, mga kapatid, na mananampalataya sa ating Panginoon sa East.
mga kapatid, isa ng Pilipinas. Actually mga kapatid, sa apostolikong mananampalataya, number 1 na ngayon ang Pilipinas sa buong mundo. Kung gaano ka mga apostolikong mananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. So, ang sabi dito mga kapatid, saan naroon pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin, mga kapatid. No? Hallelujah! So, the three gifts that the wise men brought Jesus, mga kapatid, spoke of His identity, His mission, and His future. So, yan ang purpose ng mga gifts na yon na ibinigay sa ating Panginoong Hesukristo. So, one of the gifts, mga kapatid, the wise men brought, mga kapatid, to Jesus was gold. Anong purpose? Gold is for the king. Kaya doon, mga kapatid, kaya nirigaluhan ng ginto ang ating Panginoon dahil ang wise men na ito, mga kapatid, ay kanilang naalaman na ang ipapanganak na bata na yun ay hari ng mga Hudyo. Kaya binigay ang ginto dahil para sa hari, mga kapatid. Hallelujah. So yun ang purpose, mga kapatid. Hallelujah. Sa verse 5 and 6, Matthew 2, 5 and 6, so sabi dito, at sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Ito, mga kapatid, nagtatanong dito, mga kapatid, si Herodes, mga kapatid. Hallelujah, na kung saan daw, mga kapatid, ipapanganak ang Kristo. So ito, mga kapatid, hallelujah, sabi ng kanyang mga alagad. At sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Kaya nalalaman ito ng mga kapatid ng mga lingkod din ni Haring Herodes dahil sila nagbabasa ng kasulatan. At alam nila na ang Kristo daw ay panganak, mga kapatid, sa Judea, doon sa Bethlehem. No? Sa anumang paraan na hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda, sapagkat mula sa iyo ilalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel, mga kapatid. So itong sinabi ng kanyang mga lingkod. Bakit nalaman nila, mga kapatid? Dahil nakapropesiya ng mga kapatid na sinasabi ng propeta, mga kapatid. Ang sabi ng Micah chapter 5 verse 2, mga kapatid, hallelujah, Micah prophesied, the eternal Father manifest in the flesh. Yun ang propesiya ni Micah. Kaya sabi dito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Mga kapatid. So ipapanganak daw na ito, mga kapatid, sa Bethlehem, mga kapatid. Hallelujah. Dito, sinasabi, mga kapatid, ni Propeta Micah na ito ang nag-iisang Diyos, ang Ama na nagmanifest sa flesh, mga kapatid, na ipanganak dahil siya lamang ang walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos lamang ang walang hanggan. Ang sabi ng Isaiah, chapter 9 verse 6 to 7, mga kapatid, sapagkat sa atin ay pananganak ang isang bata. Propesiya ni Isaiah, mga kapatid, bago pa dumating ang ating Panginoon, na may bata daw na ipapanganak. Hallelujah, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. So batang lalaki ang ipapanganak, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, sa bata na ito, mga kapatid, no? At ang kanyang pangalan ay tatawaging, unawain natin ito, mga kapatid. Ang iba kasi, mga kapatid, halos sinasabi dito ng bata daw ay tatawaging walang hanggang ama. No, ang tatawaging walang hanggang ama ang pangalan ng bata. Kasi ang bata, mga kapatid, hindi sa pwedeng maging walang hanggan. May simula yon, ipinanganak ni Maria at namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang pangalan ng bata na ito, mga kapatid, ang nakatagong pangalan ng nag-iisang Diyos na sinabi niya doon kay Moises, that I am who I am. Nung ng Panginoon ipinanganak, hallelujah, ng kanyang sinasabi diyan, I am who I am. Amen. So ang Diyos na kausap ni Moises, ito na ngayon si Kristo na ipinanganak ni Maria na ang pangalang Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. So ang kanyang pangalan daw ay tatawagin kamanga-mga bang pangalang Jesus Christ? Amen. Hanap ka, mga kapatid, na hallelujah, ng pangalan sa buong mundo na Jesus Christ, hindi ka makatagpo. Pwedeng Jesus, pero Jesus Christ, hindi ka makatagpo. Dahil isa lang yan. Amen. Hindi yan ipinahintulot ng Diyos na ipangalan na kahit na sinong tao. Dahil yan ang pangalan ng nag-iisang Diyos nung siya ay nagmanifest sa flesh. Amen? Amen. Tagapayo.
Amen? Kaya saan tayo ng tayo? Sa ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos. So ang pangalan ng bata, makapangyarihang Diyos. Kaya nga pag ginagamit mo, in Jesus Christ's name, lumalayas ang demonyo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung gusto mo, lumayas ang demonyo sa tabi mo, hallelujah. I-rebuke mo in Jesus Christ's name, mga kapatid. Hallelujah. Pero hindi ko sinasabi na katabi mo ngayon ang demonyo. No? Sa ingay natin na pagpupuri at pagsamba sa Diyos, sa palagay mo ba may demonyo pa na matira dito? Lalaya siya sa pangalan ng ating Panginoon. So, walang hanggang Ama. So, ang pangalan ng Jesus Christ ay walang hanggang Ama. Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang, hallelujah, pamamahala at ng kapayapaan na hindi magkakaroon ng wakas. Bino mo batid, sinasabi? Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng hatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. So hindi magwawakas ang kanyang paghahari, mga kapatid. So isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo, mga kapatid, no? So Herod sent them to Bethlehem, mga kapatid, ang sabi ng Matthew chapter 2 verse 11. At nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang ina, si Maria. At nagpatripa sila at nagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila sa kanilang mga kayamanan, inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan, at mira, mga kapatid, no? Hallelujah! Luke 1:32 to 33. So ito na, mga kapatid. Siya'y magiging dakila. Ang batang ipanganak na ito ng pangalan Jesus Christ ay magiging dakila. Dakila ba ang pangalan ng Panginoon? Amen! Yes, dahil siya, mga kapatid, hallelujah, ang kanyang pangalan ay luluhod ang lahat ng tuhod. Amen. Ng mga nasa langit. Sino nasa langit? Ang mga anghel. Luluhod sa pangalang Jesus Christ. Ng mga nasa sa babaw ng lupa. Sino nasa ibabaw ng lupa? Tayong lahat ng mga tao luluhod sa pangalang Jesus Christ. At mga nasa ilalim ng lupa, sino, mga kapatid? Ang mga evil spirit. Mga kapatid, luluhod pa rin sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Amen. Hallelujah. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Amen. Kaya, mga kapatid, nung ipinanganak ang nag-iisang Diyos na ito na nagbalot sa laman, tinawag siyang anak ng Diyos o anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman. At hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Kaya kapag masama ka sa kaharian ng ating Panginoon, hindi ka magwawakas kasama ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sikapin natin, mga kapatid, na mapasama doon, mga kapatid. So yun ang una, mga kapatid, kaya't niregaluhan sa, mga kapatid, ng ginto para, mga kapatid, hallelujah, kilalanin na siya ang hari ng mga Hudyo. Hindi lamang hari ng mga Hudyo, kundi hari ng buong, hallelujah, lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon. Siya ang nag-iisang Diyos na maghari magpakailan-kailanman. Amen? Amen? Hallelujah. So ang pangalawa, mga kapatid, yung frankincense, no? Frankincense is a white resin born as fragrant in incense. Kaya maawit natin kanina, let your incense arise. Ano yan, mga kapatid? Ang ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Kailangan makaabot sa luklukan ng ating Panginoon. Kaya ganun na lang tayo, mga kapatid, di ba? Sa mga bago, baka nagtaka kayo kung ganun, kung bakit kami ganun. Magpuri, mga kapatid, dahil yan ang hinahanap ng ating Panginoon. Ang tunay na mananamba sa Diyos. Hallelujah! Na walang kinikilangan, mga kapatid. Na walang, mga kapatid, tinitira. Na parang sinasabi, ito na ang last natin na pagsamba at pagpuri sa Diyos. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. So, hindi magwawakas ang kanyang kaharian, mga kapatid, no? Dito na tayo sa frankincense, no? Hallelujah! So, it is first mentioned in the Bible in Exodus chapter 30, verse 34 to 38. Kahit di na po natin basahin, mga kapatid. So, when the Lord told Moses to make a perfume, pure and holy, to put before the ark of the covenant in the tabernacle,
the frankincense, along with 3 fragrant spices, was to be only for the Lord. So ito mga kapatid, ang kamangyan na yun mga kapatid, na nagpapabangong samyo mga kapatid sa ating Panginoon. No? So para lang daw yun sa Panginoon mga kapatid. Kaya nung ang mga hallelujah anak ni Aaron mga kapatid na nag-alay ng ibang alay mga kapatid, no? Na hindi pinag-utos ng Panginoon, di ba? Anong ginawa sa kanila ng Panginoon? Di ba tinupok sila on the spot mga kapatid? So ganun mga kapatid kasensitive ang ating Panginoon sa tayo mga kapatid ng lumang tipan. Pasalamat tayo ngayon mga kapatid, no? Dahil doon sa Kanya, pag nagkamali ka doon, nagkasala, automatic mga kapatid, papatayin ka ng Panginoon. Dito ngayon, nasa ilalim tayo ng grasya, mapalad ang bawat isa sa atin, mga kapatid na hallelujah, na nandito tayo, nasa Panginoon na, nagkasala tayo, nagkamali. Di ba pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon? Dahil nandito tayo sa habag o grasya ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan mga kapatid na madaknan tayo na i-lift up na yun ng Panginoon ang grasya na yan at maiwan ka. Sayang ang pagpapagal mo mga kapatid. Amen? Palakpak muna sa Panginoon. May nantok ba? Praise the Lord. Gising si nanay. Praise the Lord. Hallelujah. So Jesus is the Lord mga kapatid. Naniwala tayo ng ating Panginoon ay siyang Panginoon. Ang sabi kapatid ng John chapter 14 verse 7 to 10. No? Kung ako'y nakakilala ninyo, ay makilala ninyo ang aking Ama. Ang Panginoon mismo nagsasabi mga kapatid. Buhat ngayon, siya inyong nakakilala at siya inyong nakita. Ang tanong ngayon mga kapatid, nakita ba ng kanyang mga lagad ang Ama? Amen. Nakita niyo ba mga kapatid ang Ama? Sinabi sa verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe. Si Felipe mga kapatid, Panginoon! Tinawag niya ng Panginoon ng Panginoon. Ipakita mo sa amin ang Ama at sukat dito sa amin. No? Sabi niya, ipakita mo lang sa amin, Panginoon, ang Ama. Maniniwala na kami. Anong sagot sa kanya ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahon, ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Parang sinasabi niyon, Pastor, ipakita mo sa amin si Vicente at makilala, maniwala na kami. Ito sabihin ko, matagal mo nang kasama si Vicente dito, hindi mo pakilala. Di ba? Ito ang pinapalabas mga kapatid ng ating Panginoon kay Felipe, dahil si Felipe mga kapatid, hallelujah, ang kanyang paniniwala ay to see is to believe. Ganyan minsan ang tao, ipakita mo sa akin at maniniwala ko. Ngunit sa Diyos ay iba mga kapatid, hallelujah, maniwala ka at ipapakita ko sa iyo. Ganyan ang Diyos na aking sinasamba sa iglesyang ito mga kapatid, no? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ito na mga kapatid. Ang nakakita sa ating Panginoon ay nakita ng Ama. Bakit mga kapatid? Dahil siya at ang Ama ay isa. Ang Ama ay nananahan sa Kanya. Ang Ama na Espiritu nandoon sa katawan ng pangalang Jesus Christ, mga kapatid, no? Paano sinasabi mo, pakita mo sa amin ng Ama? Gusto mo ba sabihin pa yan mga kapatid ng Panginoon sa atin? Hanapin pa natin ang Ama. Ang Ama ay Espiritu. Amen. Hindi makikita yon ng literal nating mata. Pero nakikita lamang natin ang katawan na pinanahan ng Espiritu na yon. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Hindi ka ba gananampalataya na ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Maliwanag mga kapatid? Sinanap nilang Ama. Tayo ba hinahanap pa natin ng Ama? No! Dahil si Jesus Christ mismo ang Ama, mga kapatid, na nagmanifest sa flesh. Hallelujah. Thank you, Jesus. Colossians 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos. Daddy? Hindi daw natin makikita ang Diyos. Pero makikita natin ang kanyang larawan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Na siya ang larawan ng Diyos na din nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang, mga kapatid, no? So frankincense was also placed on meal offering to the Lord. The priest, Aaron's sons, took his handful of the flour, the oil, with all the frankincense, and would burn the memorial of it upon the altar to the Lord. Ang sabi ng Leviticus chapter 2 verse 1 to 3.
At pagkang sino man ay maghandog sa Panginoon ng alay na handog na harina, ay mainam na harina ang kanyang ialay. Kahit harina, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, yung pinaka-the best, yung mainam. Ganon din sa atin, mga kapatid, sa pagpuri, pagsamba sa Diyos, yung pinaka-the best na pagsamba at pagpuri ang gawin natin every time na binibigyan tayo ng pribilehiyo ng ating Panginoon na masamba siya, mga kapatid. Amen. Kaya ganon na lang tayo, mga kapatid, pagka nagsamba, bulgar na bulgar tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Hallelujah. Dahil yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Huwag kang mahiya, mga kapatid, dahil yan ang hinahanap ng Panginoon, ang tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hallelujah. So, sabi po dito, at Kanyang bubuhusan ng langis at lalagyan ng kamangyan. No? At dadalhin niya sa mga saserdote ng mga anak ni Aaron, at siya'y kukuha ng isang dakot na mainam na harina at ng langis, 10 ng buong kamangyan niyaon, at susunugin ng saserdote sa ibabaw ng gambana na pinakaalala na isang handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. So kapag gano'n ang ginagawa, mga kapatid, yun ang mga kapatid, pinakamasarap na amoy yun sa ating Panginoon. Ganon din, mga kapatid, sa time natin, mga kapatid, hindi na tayo gumagawa ng ganon, pero sa time natin sa pagsamba at pagpuri sa Panginoon, kaya ang sabi ng Panginoon, hallelujah, gawin nating haing handog, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang ating buhay, banal, na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kung gusto mo, mga kapatid, hallelujah, maging kaaya-aya ang pagsamba at pagpuri mo sa Panginoon, ihain mo ang iyong buhay na banal at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya sa ating paglapit sa Panginoon, mga kapatid, alamin natin sa ating buhay, kung ikaw ba, mga kapatid, hallelujah, ay kaaya-aya sa harapan ng Diyos, na namumuhay ng may kabanalan. Amen? Amen. Hallelujah. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. So, Jesus Christ is our high priest, mga kapatid. Ang sabi ng Hebrews 9:11-12. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote, itong mga ginampanan ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi lang sa pinanganak na hari, kundi ito pa maginampanan ng mga kapatid. No? Hallelujah, na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Amen. Amen? Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Minsanan lang. Kung sa time, mga kapatid, ng lumang tipan, hallelujah, kapag ang mga Israelita, mga kapatid, ay hallelujah, nagkasala, nag-aalay sila sa ating Panginoon, hallelujah, ng dugo. No? Nagdadala sila ng mga hayop, mga kapatid, iba't ibang uri ng hayop, depende sa kasalanan na gawa mo. Kaya kapag camel ang dala mo, alam na kung gaano kalaki ang kasalanan mo. Ganon yan, mga kapatid, sa lumang tipan. Ngunit sa time natin, mga kapatid, minsan na lang, mga kapatid, ibinuhos ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, ang kanyang dugo, mga kapatid, kaya tayo nasa ilalim ng biyaya o grasya ng ating Panginoon, hallelujah, ginawa ng Panginoon ang parte niya sa cross ng Kalbaryo, tayo i-accept na lang natin at sundin na lang natin sa ating buhay ang pinapagawa ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, upang ma-apply sa ating buhay ang ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, walang hanggang katubusan. Kaya nga, minsan na lang, mga kapatid, inano ng ating Panginoon yon. Hanggang sa i-lift up niya na ang grace period na ito, mga kapatid. Kaya, habang nandito tayo, may chance tayo, mga kapatid, na gawin at ganapin ang pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Gawin na po natin. Dahil, mga kapatid, pag i-lift up na ng Panginoon, ang grasyang ito, kawawa ang matitira sa mundong ibabaw na ito. Amen? Amen. So frankincense was also placed on the shewbread, which was placed in the holy place by the altar of incense and the golden menorah. So the shewbread was renewed every week and would be eaten by the priest. It is said that the frankincense gives the shewbread a bitter
test, mga kapatid. So yun mga kapatid, ang kamangyan daw na yon, mga kapatid, hallelujah, ay nagpapalasa ng mapait na lasa doon sa tinapay. Dahil ang tinapay na mga kapatid, nilalagay doon ng mga high priest na mga kapatid, yun ang kanilang pagkain. Mga kapatid, ang pwede lang kumain noon mga high priest, mga kapatid, at si David, ginawa niya rin yan. No, although mga kapatid, dahil nagutom sila, kinuha niya doon ang pagkain na pinakain sa kanyang mga sundalo, mga kapatid, na dapat high priest lang ang pwedeng kumain at mga priest. Ngunit mga kapatid, pinatawad din siya ng Panginoon doon. Dahil kung hindi sila kumain, maaaring matalo sila sa gira o mamatay silang lahat sa gutom. No? Hallelujah! So frankincense points to the bitter suffering of Christ, the bread of life that was offered for our sins, mga kapatid. Ang sabi ng John chapter 6 verse 48, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang Panginoon mismo nagsabi dito na siya daw ang tinapay ng buhay. No? Hallelujah. So ito mga kapatid, hallelujah. Paano naging tinapay ng buhay ang Panginoon sa ating mga buhay? Mga kapatid, malalaman po natin mamaya. And sa verse 51, so sabi dito ng Panginoon, ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Dito kausap niyang mga Hudyo. Hallelujah, sabi ng mga Hudyo, binigyan kami ng Panginoong Diyos ng tinapay mula sa langit. Ang sabi ng Panginoon, hindi ang tinapay na binigay sa kay Moises ang tunay na tinapay na tinatawag nilang mana. Kundi sabi niya, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Hallelujah. Walang dugtong? Hallelujah. May dugtong yan. So, oo! At ang tinapay na aking bibigay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Siguro kung tayo nandun mga kapatid, sasabihin natin, gagawin mo pa kaming aswang? Di ba? Dahil aswang lang ang kumakain ng laman. Ngunit hindi nila naunawaan mga kapatid ang sinasabi ng ating Panginoon. Hallelujah, ng laman ang sinasabi ng Panginoon. Yan ang laman. Hallelujah, at ang dugo na yan. Yan ang laman at dugo na nabayubay sa cross ng Kalbaryo para ang ating mga sakit ay magkaroon. Hallelujah, ng kagalingan at sa pamamagitan ng pagkabuhos ng kanyang dugo, ang ating mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So Jesus experienced the bitterness of extreme pain and suffering of Roman scourging, then crucifixion. As the priest would eat the shewbread with the bitter frankincense, we are to follow Jesus and crucify our sinful nature. Mga kapatid, ang sabi ng Matthew 16:21, mula ng panahon ngayon na nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya ay pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya ay patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. So yun naman kapatid, ang purpose ng ating Panginoon. Sinasabi niya na sa kanyang mga alagad na itong mangyayari sa akin na kailangan ng Kristo ay daranas ng mga ganitong paghihirap at ibangon sa ikatlong araw upang maluwalhati ang Diyos, mga kapatid. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah. At paano yan, mga kapatid, ma-apply din sa ating buhay? No? Ang ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay namatay, nalibing, at muling nabuhay. So tayo, i-apply yan sa ating buhay. Hindi naman tayo, mga kapatid, na pwedeng mamatay at i-apply yun ng ganon. So, ang Panginoon gumawa lang ng kaparaanan, tayo i-apply natin sa pamagitan ng pagsunod at pagtupad ng kanyang mga banal na salita sa ating mga buhay. Amen. Amen? Hallelujah. Romans 6:6, na nalalaman natin ng ating datiang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen. So ito na mga kapatid, pag in-apply na natin sa ating buhay ang pinapagawa ng ating Panginoon, ito na sinasabi ang ating datiang pagkatao. No? Hindi yung, di ba dati, sabi, bagong nilalang na tayo, hindi ibig sabihin magkakaroon ng isang Vicente dito. Hindi ang dati nating lumang pagkatao ng taong ito, yon ang ipinapako sa cross. Nung tayo ay nag-obey, mga kapatid, ng pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah! Upang katawang salarin ay magiba, no? At nang sa gayoy, wag na tayong malipin pa ng kasalanan, mga kapatid. So we do this, mga kapatid,
by repenting of our sins, being baptized in the name of Jesus for the remissions of our sins, and receiving the gift of the Holy Ghost to live a new life in Jesus. Acts chapter 2 verse 30 to 39. So yun mga kapatid, para ma-apply din natin mga kapatid ang paghihirap ng ating Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo maghihirap ng literal, kundi i-apply na lang natin sa ating buhay ang pinapagawa ng ating Panginoon, mga kapatid. No? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako. Saan daw mga kapatid ang pangako? Na sa atin, sa time natin ngayon mga kapatid, in a grace period of time, ito ang promise ng Diyos na sa time na ito, marami ang maliligtas, ang mga tumanggap, sumunod at gumanap ng pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Amen. Hallelujah! Maraming mga kapatid ang siguro lahat naman ng tao pag tinanong mo, gusto mo ba mapunta sa langit? Di ba oo ka? Dahil ayaw mo sa impyerno? Pero pag inimbitahan ka sa church, parang ayaw mo. Praise the Lord, mapalad ang ating mga bisita, mga kapatid. At ngayon, pinaunlakan nyo ang pag-imbita sa inyo ng Panginoon. Hindi kami, mga kapatid, ang nag-imbita sa inyo. Kundi ang Panginoon mismo, mga kapatid, ginamit lamang ang kapatiran. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, sabi mo, kapatid, sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya, mga kapatid. So yun mga kapatid, ang purpose ng incense. At ang pangatlo mga kapatid, mabilis tayo. Hallelujah. Myrrh, mga kapatid. Myrrh was used in the Old Testament in the holy anointing, oil used to anoint the tabernacle and the priest. In Exodus chapter 30, hindi na po natin basahin mga kapatid dahil mahaba po yun. So Jesus spoke of His body as the tabernacle. John chapter 2 verse 19 to 21. So dito mga kapatid, dito ang sabi ng ating Panginoon. Alam niyo yung encounter dito mga kapatid? Na-encounter niyo yung mga Pariseo sa Dusiyo mga kapatid. Hallelujah, sila sabi niya, ano ang karapatan mo upang gawin ang mga bagay na ito? Dahil sa dyan mga kapatid, sa time na yan, ang Panginoon, di ba, pinaghampas niya mga kapatid ang mga nagtitinda doon sa loob ng bahay panambahan. No? Kaya dito, bawal mga kapatid ang pagtitinda. Kung gusto niyo magtinda po, doon po tayo sa labas ng bahay panambahan. Mga kapatid. No? Bala ko pa naman magnegosyo. Sinita ko ni Mrs. Sabi ko, sige, bahala na lang, soul business na lang tayo, mga kapatid. Amen? Sumagot si Jesus doon ito mga kapatid, sabi nila sa ating Panginoon, anong karapatan mo na gawin ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanila at sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. No? Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Biro mo? Ang sabi ng Panginoon, igiba ninyo ang templong ito. Itatayo ko sa 3 araw. Sabi nila, 46 years ito na ginawa. Tapos itayo mo lang na 3 araw, mag-isa ka. No? Ngunit hindi nila naunawa ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga lagi natin tinuturo dito mga kapatid, kapag tayo nagbabasa, tingnan natin mga kapatid kung ito ba ay may literal na meaning, metaphor meaning, spiritual na meaning, o symbolic na meaning. Pag-alaman mo mga kapatid ang 4 na meaning na yan sa pagbabasa ng banal na kasulatan, mauunawaan mo kapatid ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation. Amen? Hallelujah! Datapwat sinalita niyang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, nung giniba nila, nangyari mga kapatid, giniba nila mga kapatid ang templo na yon o ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ngunit sabi ng Panginoon, sa 3 araw ay aking tatayo. Ang Panginoon din mismo ang nagbangon ng kanyang sarili mula doon, hallelujah, sa libingan, mga kapatid. Dahil siya ang nag-iisang Diyos. Amen. Nag-manifest sa Christ. Kaya nung hinanap nilang katawan ng Panginoon, di ba hindi na nila nakita? Dahil ang hula din mga kapatid sa lumang tipan na hindi niya hayaan na mabulok ang kanyang katawan sa ilalim ng lupa. Dahil yun ay kanyang nilift up o nag-glorify, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah! So mga kapatid,
as an antiseptic, myrrh was used in embalming. Myrrh was used to anoint Jesus at his burial. So yun ang purpose ng myrrh, mga kapatid. Nung mira, no? Ang purpose ng mga kapatid para i-balsamo ang katawan ng ating Panginoon, no? Hallelujah. So yun ang purpose para maunawaan pa natin, mga kapatid. Hallelujah. So in Matthew 26 verse 7, kung sabi dito, at lumapit sa kanyang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungginto na lubang malaga at ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya ay nakaupo sa pagkain. Mga kapatid, no? Hallelujah. Samantalang nakaupo, mga kapatid, sa pagkain ng ating Panginoon, may babae na dumating na binuhusan siya ng pabango na ito. No? Hallelujah. So the Greek word for ointment is a root word of the Greek word for myrrh, mga kapatid. So Jesus said at the woman in verse 12 to 13, 26, 12, 13. Sabi nito, sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ginto sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ang aking paglilibing. Upang ihanda, mga kapatid, ako sa paglilibing, ang sabi ng Panginoon. At sa verse 13, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghilyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alala sa kanya. Kaya, mga kapatid, nandito tayo ngayon. Ilang years na, mga kapatid, more than 2,000 years na nangyari yan. Ngayon, mga kapatid, naalala pa rin. Hallelujah, sinasaysay pa rin natin ang ginawa ng babaeng ito, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah, nasa time natin, mga kapatid. Hallelujah, nandito na more than 2,000 years. Kaya totoo ang sabi ng ating Panginoon, saan man daw ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, saysayin din ang ginawa ng babae sa kanya. Amen? Amen. Napakapalad naman ng babaeng iyon, mga kapatid, no? Hallelujah. So the gospel, mga kapatid, is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15, 1-4. Hallelujah. Ngayon, ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na sa naman ninyong pinanatilihan, hallelujah, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Hindi lang, mga kapatid, sinasabi nito ni Apostle Paul doon, kundi dito rin sa time natin. Kaya isinulat ang Biblia, mga kapatid, para sa ating, hallelujah, kaligtasan. Kaya nga ang Biblia, mga kapatid, binigyan nila ng meaning, basic instruction before leaving earth. Bago tayo umalis sa mundong ito, yan ang basic instruction ng bawat tao na magnanais na magkaroon ng kaligtasan. Amen? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Maliban na kung kayo magsampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap. So ibinibigay daw, mga kapatid, ni Apostle Paul, una sa lahat, ang kanya ring tinanggap. Ganon din, sa oras na ito, ibinibigay ko sa inyo ang akin ding tinanggap. Na tinanggap din na Apostle Paul, na tinanggap din ng bawat isa na gumanap na sa kanyang buhay, na siya ding nararapat na tanggapin nang hindi pa nangyari sa kanyang buhay. Amen? Amen. Hallelujah! Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Naniniwala tayo doon, kapatid? Amen. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya kung hindi mo nalaman, mga kapatid, na gawa tayo ng gawa ng kasalanan nung nasa libutan pa tayo, mga kapatid, di ba? So ang Panginoon daw yun ang nagbayad. Namatay siya, binayaran niya. Ang dapat na tayo ay daranas ng kamatayan, ganung uri ng kamatayan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa pag-ibig ng Diyos sa akin, hallelujah, inako niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nararapat na magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sundin at ganapin ang pinapagawa niya sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah! Ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So ayon sa nakasulat,
Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang sirain ang kasulatan, kundi naparito ako upang tuparin ang kasulatan. Kaya ang lahat na nakasulat sa ating Panginoon, halos mula sa lumang tipan hanggang sa siya ay naparito, kanya yon ginanap sa kanyang buhay. No? Napulpil yun ng ating Panginoon. At ang huli mga kapatid na kanyang tinalo ay ang kamatayan. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sabi mga kapatid ng John 19:38-40. Asan na pala tayo? Diyan pa tayo mga kapatid sa ano? Sa Romans 6:1-7. So ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Si Apostle Paul pa rin ang sasalita mga kapatid. Huwag nawang mangyari na magpatuloy pa tayo sa paggawa ng pagkakasala matapos natin makamtan ang biyaya. Amen? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Sa verse 3, o hindi ba galing nyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Naniniwala tayo mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, yaon lamang nabautismuhan sa pangalan ng Hesus Kristo ay napasamang nabautismuhan sa kabayaran ng kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah. Tayo nga nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Itong ginawa ng ating Panginoon, literal yon mga kapatid, na siya ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Ngunit hindi yun ma-apply sa ating buhay ngayon. Kailangan tayo mga kapatid ay gumanap ng pinapagawa niya. Kaya sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo, tayo daw ay nangalibing na nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo. Amen? Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Amen? Kaya tingnan natin mapatid nung nandun pa tayo sa sanlibutan. Hindi ka makakalakad sa ganitong uri ng pamumuhay kung hindi ka muna nangyari sa buhay mo ang bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen? Di ba na-experience ng bawat isa sa atin? Amen? Sino naka-experience? Amen. Kukunti lang? Amen. Parang 5 lang ang bisita natin. Ibig sabihin kayo hindi pa naka-experience? Hallelujah. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya, dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman at tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross upang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayon, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Unawain din natin ito, baka namatay. Baka isipin nyo, namatay tayo sa literal. No. Ang namatay daw mga patid, ang ating laman. Ang gawa ng laman na ito, itong dapat patayin. Kung nakapakinggan yung pag-aaral mga patid, na dapat mapatay yung mga sagabal yan sa paglapit natin sa Panginoon. Sa pagganda ng leadership. Maaaring bukas o sumunod na araw ilalive ko mga patid, i-relive ko para mapakinggan din ang bawat isa. Para yun sa bawat isa talaga sa atin, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, paano maganap sa ating buhay? Yun ang kaninang Acts chapter 8 na sinabi natin, mga kapatid. Kasi sumagot si Pedro, sinabi niya, pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Amen. At mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sino nag-utos? Si pastor ba? Si leader ba? No. Ang salita ng Diyos na dapat maganap sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Hallelujah. So, in John chapter 19, verse 38-40, at pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea, palibhasa ay alagad ni Jesus, bagamat lihim, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhi kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus. At ay pinahintulot ni Pilato sa kanya. Naparoon nga siya at nalis ang kanyang bangkay, at naparoon naman si Nicodemo. Kilala niyo si Nicodemo? Amen. Mga batid, si Nicodemo ay biyasa sa kautusan
alam ang salita ng Diyos, ngunit hindi niya naunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon na encounter niya ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Naparoon nga ng una sa kanya ng gabi na may dalang isang pinaghalong mira at mga aloy na may mga 100 libra. So mabigat yun, kapatid, no? Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing, mga kapatid. So yun ang ginawa nila sa ating Panginoon. At alam natin si Nicodemo, mga kapatid, itong Nicodemo, mga kapatid, na isa sa ruler ng mga Hudyo, mga kapatid, hallelujah, na naparoon sa ating Panginoon. No? Hallelujah, na magbasa natin yun sa John, na kailangan na sabi ng Panginoon, you must be born again. You must be born of water and of the Spirit. Utos yun ng ating Panginoon. Si Nicodemo nga naniniwala, nabiyasa sa kautusan, alam ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ngunit nung na-encounter niya ating Panginoon, hindi niya naunawaan. Ngunit nung time na ito, naging secret siya na mananampalataya sa ating Panginoon. Dahil siya ay may posisyon, kaya takot siya, mga kapatid, no? Na mabulgar ang kanyang pananampalataya. Ngunit nung namatay ang ating Panginoon, naniwala siya at siya, mga kapatid, ang isa doon sa naglibing sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, an observation was made about the 100-pound weight of myrrh and aloes that Nicodemus brought to embalm Jesus' body. The quantity of the balm is extraordinary and exceeds all normal proportion. This is a royal burial. Kapag ka ganun, mga kapatid, ang ginagamit sa iyo sa paglibing, yan ang ibig sabihin ay royal burial. Dahil ang ililibing nila ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa na nagmanifest sa flesh upang magkaroon halal ng kaligtasan ang sangkatauhan. Amen? Amen. Hallelujah. So how fitting the gift of myrrh. Jesus was born King of the Jews, born to die for the sin of the world, just as the wise men offered Jesus the gift of myrrh of Jesus' birth. Nicodemus also offered the gift of myrrh as Jesus' death, making sure Jesus that the burial had a burial of a king. So yun ang purpose, mga kapatid. Hallelujah. So alam na natin ngayon, mga kapatid, kung anong ibig sabihin ng gold, ng frankincense, at saka yung myrrh. Ang purpose na yun, it's all about Jesus. Para makilala siya, malaman kung sino siya. Siya ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, na nagbalot ng laman upang magkaroon ng dugo na ibuhos sa cross ng Kalbaryo para sa kabayaran ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Kailangan mo lamang sampalatayanan at i-obey ang pinapagawa ng ating Panginoong Heso Kristo. So mga kapatid, ang gold for the king, frankincense is for his sacrifice to save us all, at ang myrrh, mga kapatid, his burial as a king. So nakuha niyo na? Amen. So may natutunan ba tayo, mga kapatid? Amen. So ang ginto daw, mga kapatid, ay para sa pagiging hari ng Panginoon dahil pinanganak siya na hari. At ang frankincense, mga kapatid, ay para sa mga sacrifice na ginawa ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ang myrrh, mga kapatid, na siya ay mailibing na royal na burial. Amen. May natutunan ba tayo, mga kapatid? Amen. So in conclusion tayo, mga kapatid, hallelujah, ang sabi, mga kapatid, ng Titus 2:11-14, hallelujah, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Napakita bang biyaya ng Diyos? Amen. Kailan? 2,000 years ago. Si Jesucristo ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Doon nagumpisa ang grasya nang siya ay nabuhay na maguli. Amen? Hallelujah. Na may dalang kaligtasan. Yun ang dala-dala, mga kapatid, ng biyaya ng Diyos ay kaligtasan. Kaya tayo, mga kapatid, naligtas lamang tayo sa biyaya. Nakakatayo ako dito sa harapan nyo dahil sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Kung hindi dahil sa biyaya, mga kapatid, ng Diyos, wala ang bawat sa atin sa lugar na ito. Amen? Hallelujah. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan
ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Kaya dito, mga kapatid, bilang mga nanampalataya, itong ina-apply sa atin. No? Kailangan tayo, mga kapatid, alisin na yung mga dati nating mamuhay na tayo ng may kabanalan, ang sabi ng ating Panginoon. Dahil sa time ito, pasama ang mundo, mga kapatid, no? At sa verse 13, ito yung blessed hope, no? Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mapalad ako. Mapalad ang bawat isa sa atin na napakinggan ito. Amen? Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sino? Si Jesucristo. Siya ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Wala nang iba. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga ay ang lahat ng ating kasamaan, tinutubos niya ng ating Panginoon. Huwag mo sabihin wala kang kasamaan, hindi ka tao kung hindi ka masama. Dahil ang lahat ng tao ay masama. Walang matuwid. Amen? Hallelujah. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari, mga kapatid. Hallelujah. Maliwanag ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Isaiah 53 verse 3 to 7. Yan ang ating last verse, mga kapatid. Hallelujah. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Ang ating Panginoon, itinakwil sa mga kapatid. Pinanganak pa nga ng ating Panginoon, mga kapatid, ay tinakwil na ng tao. Hindi man lang binigyan ng magandang kapanganakan. Pasalamat tayo ngayon, mga kapatid. Mayroong mga ospital, nakahiga ka, mga kapatid, sa bed na maganda, na puti. Ang Panginoon sa sabsaban ipinanganak. Biro mo siyang may lalang ng tao, ganon siya itinakwil ng tao, mga kapatid. Ngunit minahal pa rin tayo ng ating Panginoon, no? Isang taong sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya ay hinamak at hindi natin hinalagahan siya, mga kapatid. No? Hindi pinapalaga ng ating Panginoon. Minsan sa time natin, mga kapatid, minsan choices na lang natin na pumunta sa bahay panambahan. Di ba? So sabi, tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman. So ang karamdaman na naramdaman ng bawat isa sa atin, dala-dala yan ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Yun, mga kapatid, ang kaya sabi, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, no? Hallelujah, at dinala ang ating mga panglawan, gayon may ating ipinalagay, siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga Pagsalangsang. biro mo, salangsang tayo ng salangsang, gawa tayo ng gawa ng kasalanan. Ang Panginoon ang nasasaktan. Ang Panginoon ang dumanas, mga kapatid, ng paghihirap sa kasalanan ginawa ng bawat isa sa atin. Ganyan tayo kaibig ng Diyos. Amen? Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. No, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sa bawat sakit na ating nararamdaman. Dahil sa pagsalangsang natin sa ating Panginoon, ang Panginoon na naghirap niyan sa krus ng Kalbaryo. Pero mo pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Di ba ganyan ang tao? Dito ako, itong daan na para sa akin. Itong tama. Samantalang sabi ng Panginoon, walang ibang tama kundi siya. Amen. I am the way, the truth, and the life. Ang sabi ng ating Panginoon. No one, as in no man come to the Father except through me. Hanggat hindi kayo dumaan sa ating Panginoon Kristo, hindi ka makakaparoon sa Ama. Mga kapatid. Hallelujah. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Biro mo,
Siya ay napagyati gayon man ng siya ay dinalamati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan. Ganun ang Panginoon. Sunod lang mapatid dahil mapatid, mahal niya ang bawat isa sa atin. At gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi. Gayon man hindi niya binuka ang kanyang bibig, mga kapatid. Hallelujah. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Yan ang purpose kung bakit siya naparito. Mga kapatid, yan ang ginawa niya. Hallelujah. Para maligtas lamang ang bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, simple lang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nasundin natin, ganapin natin ang inuutos niya sa ating buhay. Mamuhay tayo ng may kabanalan na kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi pa natin magawa. Hallelujah kayo mga kapatid. Bago tayo tumayo mga kapatid, hallelujah, ito ang paalala sa bawat isa sa atin. Today, Jesus is our Savior. Amen. But remember, church, maybe tomorrow, He is our judge. Amen. Tulang doon, mga kapatid, pagdating ng paghukom. Hallelujah. So mga kapatid, the reason for the season is our Lord and God, Jesus Christ. To God be all the glory, God bless us all. At tayo natin tumayo, mga kapatid.